kontrata sa Small Town Lottery pinaparibisan ni Pangulong Aquino. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio live sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Cathy. Pinaparipaso nga ni Pangulong Aquino ang lahat ng kontrata sa Small Town Lottery o STL. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para tuluyang masugpo ang weteng, illegal na operasyon ng weteng sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo matapos nga kumpirmahin ng Malacanang na planong alisin ng STL dahil sa pagiging ineffective nito sa kampanya. Ayon sa Pangulo, sa interview sa Lucena City, sinabi nito na ayaw niyang nagiging panakip-butas ang mga laro kontra sa weteng. Inatasan ng Pangulo ang PCSO, ang Office of the Executive Secretary, DILG at DOJ na magsagawa ng pagrepaso sa lahat ng kontrata ng STL. Well, merong mga may bagong rules, no? Na yung unang pinakita sa akin, hindi tinutugunan yung mga nakikita kong problema. Pinabalik ko sa PCSO para siguraduhin, no? Na kung papayag yung community, meron na hindi naagrabyado yung Estado at saka hindi nagiging panakip lamang doon sa illegal na mga sugalan. Muli naman, tiniyak ni Pangulo Aquino na tuloy-tuloy ang laban ng gobyerno kontra weteng. Ayon sa Pangulo, ang pagbaka sa weteng ang isa sa mga prioridad ni incoming DILG Secretary Mar Rojas. So, ang dulo po nito, no? Yung ipipresenta sana sa akin ni Secretary Robredo, ito nga hong plano para maihunto. Hindi lang po yung weteng, pero lahat ng other illegal games na kukompletohin na sagutin lahat ng mga tanong na yung STL na experiment na naging parang panakip doon sa wetting. Ang problema, hindi nga niya naibigay sa atin yung kanyang planong to. Pero may test cases na kasana kami papakitaan na pwede eradicate yan. Samantala, kumpiyansa naman ng Pangulo na wala na magiging problema pa sa pag-upo ni Rojas sa DILG. Hindi naman kinumpirma ng Pangulo na itatalaga niya ang nagbitiw na DILG Undersecretary Rico Puno sa Department of Agriculture. Last, there are rumors that former Yusek Puno will be moved to the Department of Agriculture. Is it being considered, sir? At this point, everything is under consideration. We will finish first the things that have been we are checking on, like yung rifle firearms purchase. Thank you. Sa issue naman ng posibleng pagtatalaga kay PNP Chief Nicanor Bartolome, sinabi ng Pangulo na wag nang lagyan ng kulay dahil kailangan talaga ang maagang pagre-retiro ni Bartolome para makapaghanda sa eleksyon ng susunod na taon na magiging kapalit na PNP Chief. Inamin ng Pangulo na may nakausap siya pero kailangan pa rin niyang ulitin ang pakikipag-usap para tiyaking handa ito sa posisyon. So tayo nakiusap kay Director General Bartolome at cognizant siya, no, na may issue nga gano'n, na kung matatapos yung termino niya o yung kanyang tour of duty lampas ng eleksyon, wala problema. Pero matatapos kainitan ng eleksyon. Ngayon pa lang, no, several months na rin tumatakbo, alam niyo may kampanya tayo laban doon sa mga private armed groups. Marami nang napag-aresto, meron mga ilan nasawi, meron mga nakulong. No? At talaga hindi tayo titigil dyan para maniguradong tahimik at mapayapa nga itong eleksyon natin. May napili na ba tayo? Yung una kong kinausap tungkol din sa pwestong to na with the clearance of Secretary Rojas, kailangan ko makausap ulit at baka mukhang nagdadalawang isip. Baka hindi siya ready for the time na kailangan. Sir, Samantala, Cathy, nakatakdang magretiro sa serbisyo si PNP Chief Nicanor Bartolome sa Marso ng susunod na taon. At yan po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.